considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. September 25, 2024, hindi dumalo ang Vice Presidente sa pangalawang araw ng investigasyon kung saan lumabas ang ilang aligasyon. In fiscal year 2023, the OVP received ₱500 million in confidential funds. Sa 500 million po, halos 10% lamang po ang pinayagan ng COA. Paulit-ulit po at parang kinapi-paste ang liquidation ng confidential funds ng OVP. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. I-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. It says hope and the amount is there. October 17, muling hindi sumipot ang top officials ng DepEd. Napilitan ng mga kongresista na isabi na ang mga ito. Lumabas muli sa hearing ang questionableng paggamit ng confidential funds ng OVP. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. November 5, 2024, sa panlimang pagkakataon, hindi sumipot ang mga dating opisyal ng OVP at DepEd sa hearing. 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Nabunyag naman ang mga kahina-hinalang acknowledgement receipts na isnumite ng OVP at DepEd. The name Woodreed, tama po ba? Mary Grace Piatos. Sa tingin mo, totoong tao yan? November 11, 2024, apat lamang sa siyam na inimbitahang opisyal ng OVP at DepEd ang sumipot sa pagdinig. Apat sa kanila na cite in contempt. The testimony of Zulaika Lopez is so crucial on this investigation. They can always run, but they cannot hide anymore, Mr. Chairman. November 20, 2024, mas lumalim ang naging pagsuri sa acknowledgement receipts, partikular ang kay Mary Grace Piatos at Popoy Villamin. Naditin na naman ang dating Chief of Staff ni Duterte sa DepEd na si Zulaika Lopez. But I need my lawyers to be present. November 25, 2024, pinalawig pa ng 5 araw ang contempt order laban kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Naglisa si Acosta tungkol sa proseso ng encashment at disbursement ng confidential funds ng OVP hanggang sa humiling na itong matingnan ng doktor dahil sa kanyang presyon. We excuse Gina Acosta para po ma-check po siya. I understand, Mas Mr. Chair. sa clinic. Nagpaalam na rin si Duterte at nangakong dadalo sa susunod na pagdinig ng komite. Gina Acosta was rushed to the emergency rooms. May I ask permission to join her? Okay, I'll join you in the next hearing. Thank you. Ngayong Lunes, gaganapin ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd. Inaasahang ang resulta ng mga pagdinig na ito ay magiging bahagi ng legislative agenda ng Kongreso sa susunod na taon. 1 minute, one minute suspension is declared by the chair. Congressman Pau Ortega, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution,
She sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya bakit daw siya prinoprosecute. Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OVP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors, calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption,
and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Are there any other matters that the member would like to discuss? Wala na po ba? There being no more matters to discuss, do I hear a motion? Mr. Chair, last manifestation before we end. Yes, Congresswoman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, isang last manifestation na lang po, Mr. Chair. Dagdag ito doon sa una ko pong manifestation. I completely agree as to the criminal liabilities of the Vice President, Sara Duterte. In addition, I would like to stress na isa rin sa napakahalagang tungkulin natin sa Kongreso, particular dito sa House of Representatives, ang tungkulin natin na simula ng imbestigahan o initiate ang investigate or hear ang impeachment ng tinatawag na impeachable officers o matataas na opisyal na hindi maaring tanggalin sa posisyon bukod sa proseso ng impeachment. Kabilang dito ang Vice Presidente noong nakaraang linggo, nag-step 1 na ang 72 individual mula sa iba't ibang mga organisasyon na advocates ng mabuting pamamahala at pananagutan ng mga opisyal. Layo ng People's Impeachment Complaint na i-impeach si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko kaugnay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. At ginamit nila ang mga revelasyon mula sa komiting ito. Ito ang acts ng pagtataksil sa tiwala ng publiko na ginawa ng Vice Presidente Duterte. Una, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pag-abuso sa kanyang discretionary power, yung 612.5 million confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ikalawa, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pagbabaliwala sa transparency at accountability. Ginagawa niyang katatawanan ang proseso ng audit at pag-uutos sa mga subordinate na maghanda ng hindi kapanipaniwalang mga liquidation reports na sinusuportahan ng mga peking accomplishment reports at mga palsipikadong dokumento. Pangalawa, isumite ang mga ito sa Commission on Audit upang suportahan ang kaduda-dudang paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa mga batas at regulasyon na nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at mga taxpayer. At ikatlo, Mr. Chair, pagtataksil sa tiwala ng publiko na sa pamamagitan ng kanyang kapabayaan sa tungkulin sa kanyang sadyang pagtanggi na kilalanin ang congressional oversight sa mga deliberasyon ng mga budget at ang autoridad nito na magsagawa ng mga pagtatanong bilang tulong sa paggawa ng batas. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin
tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. With that, Congressman Rog Gutierrez, Mr. Chair, motion to suspend session. there's a motion to suspend. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The committee hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability is hereby suspended until further notice.